Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3099107. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi makapaghintay si Jianglan na patayin ang mga natitirang nakaligtas, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Dahil ang grupong ito ng mga tao ay natigil sa illusory formation, kung gagawa siya ng hakbang ngayon, mabubuwag nito ang illusory formation at palalayain sila. Bagamat makapangyarihan siya, kung magtutulungan ang mga taong ito para harapin siya, maaaring malubha ang kanyang pinsala. Natural lang, ayaw niyang mangyari iyon. Kapag nabasag ang harang na nakapalibot sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, maaapektuhan nito ang illusory formation. Sa oras na iyon, ang mga taong ito ay mapapalaya mula sa illusory formation. Malamang ay may ilang mga nakaligtas na natitira sa oras na iyon. Papatayin ko silang lahat sa sandaling mangyari iyon bago pa sila makabawi ng kanilang katinoan. Gamit ang aking lakas at Emperor-grade celestial weapon, hindi magiging mahirap para sa akin na patayin sila bago mamunga ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Nagpasya si Jianglan na patayin ang mga natitirang nakaligtas sa sandaling mabasag ang harang. Papalayain ko muna sina Jude at Finley. Papalayain ko ang sinumang handang magdala ng marka ng pagkaalipin at bibigyan ko siya ng isa sa mga prutas ng sakripisyo sa langit upang siya ay maging isang 10 direksyon na Celestial Duke. Nagmuni-muni si Jiang Lian sa loob habang ang kanyang mga mata ay napadpad kina Jude at Finley. Kung maaari, gusto niyang alipinin ang isa sa dalawa. Natural, mas makabubuti kung pareho silang handang magpasakop sa kanya. Gayunpaman, ang maibibigay lamang niya ang prutas ng sakripisyo sa langit sa isa sa kanila, at ang kanyang pinili ay si Jude. Bagamat naunawaan ni Jude at Finley ang tatlong lalim at may pangunahing pag-unawa sa pang-apat na lalim, naunawaan ni Jude ang batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Kung ikukumpara kay Finley na nakakaunawa sa batas ng tubig, malinaw na mas malaki ang potensyal ni Jude. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng labanan sa kuweba habang sunod-sunod na namamatay ang mga tao. Nakakalungkot. Ang mga taong ito ay pawang mga henyo sa kani-kanilang karapatan. Sila ay pawang mga natatanging peak overarching heavenly supreme celestials na maingat na pinili at tinipon ni Jianglan mula sa mga puwersang grade 7 sa iba't ibang Devata realms. Hindi niya inabala ang mga puwersang mas mataas ang antas dahil, sa kanyang kasalukuyang lakas, mahihirapan siyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi siya natatakot sa mga powerhouse mula sa mga puwersang grade 7. Gayunpaman, kung sangkot ang mga puwersang grade 6, maaaring magpadala sila ng mga Celestial Lord para habulin siya. Ang formation na kanyang binuo noong kanyang nakaraang buhay ay hindi makakayanan ang puwersa ng isang Celestial Lord. Kaya, upang mabawasan ang panganib, pinili lamang niya ang mga mula sa mga puwersang grade 7. Sa mga puwersang grade 7, ang isang peak overarching heaven supreme celestial na wala pang 200 taong gulang na nakaunawa ng 3 lalim mula sa isang batas ay itinuturing na isang minsan sa 10,000 taon na henyo. Sa kasamaang palad, ang buhay ng lahat ng mga talentong ito ay itinuring na basura dito. Ang malinaw na harang ay tila mababasag anumang oras. Nagpadala ng mensahe si Alvin kay Jude matapos niyang tingnan ang harang nang mapatay niya ang isang kalaban. Ang translucent barrier ay nanginginig ng marahas ngayon habang ang blood energy at soul fire ay patuloy na lumilipad patungo rito. Sa sandaling mabasag ang barrier, ang naipon na blood energy at soul fire ay agad na maaabsorb ng mga embryo ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gayunpaman, hindi garantisado ang tagumpay. May posibilidad pa rin na hindi ito mamunga. Kung mabaygo ito, malalanta ang mga embryo bago maglaho sa hangin. Sa tingin ko ay babagsak ito pagkatapos ng isa pang 5 o 6 na tao na mamatay. Sagot ni Jude pagkatapos ng isang mabilis na pagmamasid. 5 o 6 na tao. Sandaling sinuyod ni Alvin ang kanyang paligid. Kasama siya, sina Jude, Finley, at Jianglan, 12 na lang ang natitira sa kasalukuyan. Sa madaling salita, pagkatapos mabasag ang translucent barrier, 6 o 7 tao na lang ang mabubuhay. Napansin mo ba na ang mga kalaban mo kamakailan ay karamihan ay iyong mga nagsisimula ng makaintindi sa ika-4 na lalim? Gayunpaman, kami ni Finley ay binigyan lamang ng mga kalaban na nakaintindi ng 3 lalim.
Wala pa sa mga kalaban natin ang nakahawak sa ikaapat na lalim, tanong ni Jude. Ganoon ba? Walang pakialam na sagot ni Alvin. Hindi niya ito napansin, ngunit sa tingin niya ay hindi ito mahalaga. Naisip niya na nagkataon lamang ito. Sa palagay ko ay balak niya akong iligtas at si Finley. Huwag mong kalimutan, ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay mamumangga ng 2 bunga, at isa lang ang makakain niya. Ang isang taong tulad niya ay tiyak na magugustuhan ng mga taong may talento. Halimbawa, ang mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials na wala pang 100 taong gulang na nakaunawa na ng 3 lalim at nasa proseso ng pag-unawa sa pang-4. Tutal, makikinabang lang siya kung mayroon siyang isang mahuhusay na tagasunod, haka-haka ni Jude. Nang marinig ang mga salita ni Jude, sa wakas ay natanto ni Alvin. Kaya sinasabi mong sinasadya niyang magtalaga ng mas madaling kalaban para sa iyo at kay Finley dahil gusto niyang mabuhay kayong dalawa para pareho kayong maging mga nasasakupan niya. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi nagkataon na ang kanyang huling 10 kalaban ay nasa proseso ng pag-unawa sa kanilang pang-4 na lalim. Whoosh! Pagkatapos magsalita ni Alvin, isa na namang peak overarching Heavenly Supreme Celestial ang lumitaw sa harap niya sa isang kisap mata. Ang kanyang kalaban ay isang binata na nakasuot ng mahahabang dilaw na damit. Napansin ni Alvin ang binata kanina at alam niyang naunawaan na ng binata ang 3 lalim mula sa batas ng kulog at nasa proseso na ng pag-unawa sa ika-4 na lalim. Tunay nga, hindi ito nagkataon lamang. Ang paglitaw ng binata na nakasuot ng dilaw na damit ay lalong nagpatunay sa haka-haka ni Jude. Ugong! Ugong! Nakapatay si Alvin ng 12 peak overarching Heavenly Supreme Celestials na may lakas na kapantay ng binata na nakasuot ng dilaw kaya hindi nakakagulat na madali niyang natalo ang kanyang pinakabagong kalaban. Dahil sadyang itinatago ni Jude ang kanyang tunay na lakas, si Alvin ang pinakamabilis na pumatay sa kanyang mga kalaban. Nang mapatay ng iba ang isang kalaban, napatay na niya ang ilan sa kanyang mga kalaban. Matapos patayin ang binata na nakasuot ng dilaw, wala nang ibang lumitaw sa harap ni Alvin. Ito ay dahil bukod kay Alvin, 10 tao na lamang ang natitira, at ang mga taong ito ay nasangkot sa isang labanan. Sa katunayan, si Jude ay nasa gitna ng isang labanan nang makausap niya si Alvin kanina. Itong si Alvin. Malamig na sumulyap si Jianglan kay Alvin habang nakapatong ito sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Siya ang pinakamalakas na tao sa grupo. Kapag nabasag na ang harang, maliban kina Jude at Finley, papatayin ko muna ang lahat at ililigtas ko si Alvin sa huli. Gusto kong mahulog siya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa habang walang magawa niyang pinapanood akong patayin ang iba. Bagamat hindi masyadong inisip ni Jianglan ang lakas ni Alvin, naiinis at nadismaya siya sa pangangibabaw ni Alvin. Dahil dito, gusto niyang makitang magdusa si Alvin sa kawalan ng pag-asa bago ito patayin. Sa sandaling ito, sumigaw ang kalaban ni Jude sa kawalan ng pag-asa habang dilat ang mga mata bago ito bumagsak sa lupa, hindi. Di nagtagal, sabay na tinalo ni na Finley at isang binata na nakaberde ang kani-kanilang mga kalaban. Naunawaan na ng binata na nakaberde ang 3 lalim at kasalukuyang inaunawaan ang pang-4 na lalim mula sa batas ng hangin. Ang kanyang lakas ay maihahambing kay Finley, ngunit mas matanda siya kaysa kay Finley. Bumuhos. Bumuhos. Nang inag muli ang translucent barrier ng Dama Purito ang blood energy at soul fire mula sa ilang tao. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang mga pinong bitek sa barrier. Halos hindi na nakakapit ang harang. Kapag natapos na ang 4 na iyon sa kanilang mga laban, tiyak na mababasag ito, naisip ni Alvin sa sarili habang tinitingnan ang harang at ang 2 patuloy na labanan sa pagitan ng 4 na pinakamataas na overarching Heavenly Supreme Celestials. Sa 4, 2 sa kanila ang nakaunawa ng 3 lalim at may pangunahing pag-unawa sa pang-4 na lalim. Ang kanilang mga kalaban ay nakaunawa lamang ng 3 lalim. Nang malapit nang matapos ang mga labanan, isang binata na nakasuot ng balahibong Amerikana at berdeng roba ang biglang lumitaw sa harap ni Alvin. Malakas ang binata, ngunit halos 12 tao na may katulad na lakas ang napatay ni Alvin. Direktang inatake ni Alvin ang binata at madali niya itong napatay. Pagkatapos ng labanan, natapos din ang 2 pang labanan. Ang enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa mula sa mga taong ito ay mabilis na lumipad patungo sa puno ng Heaven Sacrificial Fruit at lumapag sa harang. Bomb! Tunog!
Sa wakas ay nabasag na ang malinaw na harang. 3,100. Swoosh! 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 Matapos mabasag ang harang, ang naipon na enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa ay kumalat na parang mga halimaw na nagtatakbuhan patungo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit at patungo sa mga embryo. Ang mga embryo ay nagsimulang manginig at lumiit ng paulit-ulit. Ang pulang gungambon na bumabalot sa mga embryo ay marahas ding namumuo. Ipinapahiwatig nito na ang mga embryo ay nasa proseso ng pamumangga. Panahon lamang ang makapagsasabi kung ito ay magiging isang tagumpay. Itinaas ni Jianglan ang kanyang mga kamay at muling gumuhit ng isang masalimuot na disenyo sa hangin habang nanunuya. Agad na nawasak ang illusory formation. Si Finley at ang dalawang nakaligtas na peak overarching heavenly supreme celestials, isang binata at isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay nakakita ng isang kislap ng liwanag. Nang bumalik ang kanilang mga paningin, natuklasan nilang nasa isang malaking kuweba sila sa isang lumulutang na isla. Bukod dito, dati, wala silang nakikitang iba maliban sa kanilang mga kalaban, ngunit sa oras na ito, nakita nila ang isa't isa, sina Alvin, at Jude. Ang ekspresyon sa mga mukha ng tatlo ay lubhang nagbago habang maingat nilang tinatitigan si Jianglan na parang nakaharap sila sa isang mabigat na kalaban. Sumulyap si Jianglan sa limang nakaligtas at walang pakialam na sinabi, masasabi kong kahanga-hanga na 5 sa inyo ang nakaligtas sa 10,000 katao. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni na Alvin at Jude na tinanggal na ni Jianglan ang illusory formation. Wala silang kaalam-alam dahil hindi naman sila apektado noong una pa lang. Alam na lang nila na tinanggal na ang illusory formation nang makita nila ang reaksyon ni na Finley at ng dalawa pa. Anong ibig mong sabihin dito? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa nanginginig na boses. Kahit wala pa siya sa 200 taong gulang at itinuturing na may mataas na likas talento at kakayahan sa pag-unawa, wala siyang kwenta sa harap ni Jianglan. Tutal, naunawaan na ni Jianglan ang 4 na lalim mula sa batas ng tubig, at wala pa siyang 100 taong gulang. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay 3 lalim pa lamang ang naunawaan at nagsisimula pa lamang niyang maunawaan ang pang-4 na lalim mula sa batas ng kulog. Pagkatapos magsalita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, sina Alvin, Jude, Finley, at ang binata ay sabay-sabay na tumingin kay Jianglan. Bahid ng pagkagulat at pagkabalisa ang makikita sa mga mata ni na Finley at ng binata, ngunit nanatiling kalmado sina Alvin at Jude. Hindi masyadong inisip ni Jianglan ang abnormal na reaksyon ni na Alvin at Jude. Inakala niyang nagkukunwari lang silang kalmado at talagang puno ng takot ang loob nila. Ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Bahagya ng umiti si Jianglan. Sa 10,000 katao, 5 lang sa inyo ang nakaligtas. Lahat ng iba ay patay na, naging abo na. Tila lalong lumawak ang kanyang ngiti nang banggitin niya ang pagkamatay ng 10,000 katao na parang wala lang iyon. Patay na. Patay na silang lahat. Ang ekspresyon ni na Finley at ng dalawang peak overarching heavenly supreme celestials ay lubhang nagbago. Agad silang lumingon sa paligid. Sayang, wala silang ibang nakita kundi silang 5, maliban kay Jianglan. Kung patay na silang lahat, nasaan ang kanilang mga bangkay? Tanong ni Finley matapos huminga ng malalim. Matawaman siyang nakatitig kay Jianglan. Hindi ka ba nakikinig? Sabi ko na nga ba't naging abo sila at naglaho? Ano ba ang mahirap intindihin? Sumulyap si Jianglan kay Finley, ang gilid ng kanyang mga labi ay nakataas at nagdulot ng isang mapang-asar na ngiti. Naging abo at naglaho. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Finley, ngunit nanatiling pareho ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ni Jianglan. Sabi niya, sabi mo naging abo sila at naglaho. Makapangyarihan ka, pero imposibleng patayin mo silang lahat. Kailan ko sinabing pinatay ko sila? Humagalpak ng tawa si Jianglan. Naaalala ko na ang pangalan mo ay Finley, di ba? Naaalala mo ba ang mga taong pinatay mo habang nakulong ka sa illusory formation? Nang marinig ang mga salita ni Jianglan, muling nagbago ang ekspresyon ng dalawang peak overarching heavenly supreme celestials. Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa kanilang mga puso. Tinitigan ni Jianglan si Finley nang may kahulugan bago sinabi, kung sasabihin kong ang mga taong pinatay mo ay bahagi ng 10,000 taong tinipon ko, maniniwala ka ba sa akin? Ay imposible.
Agad na namutla ang mukha ni Finley. Naaalala ko ang mga mukha nila. Hindi kasama ang mga taong iyon sa 10,000 katao. Mahusay ang memorya ni Finley. Sa isang sulyap lang, malabo niyang matindaan ang mga mukha ng mga tao. Kahit na hindi masyadong malinaw ang kanyang impresyon, makikilala pa rin niya ang mga ito. Nakulong kayo sa isang illusory formation. Hindi ba normal lang para sa formation na iyon na baguhin ang kanilang mga anyo? Lumawak ang ngiti ni Jianglan. Hindi lang kayo. Lahat kayo ay nakibahagi sa pagpatay. Lahat kayo ay nagpapatayan sa ilalim ng epekto ng illusory formation. Sagot ni Jianglan. Pagkatapos, iginala niya ang tingin sa lahat bago sila tumigil kay Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, si Alvin, sa partikular, ay nakapatay ng maraming peak overarching heavenly supreme celestials. Ang bilang ng mga taong napatay niya ay hindi mas mababa kaysa sa pinagsamang bilang ng mga taong napatay ninyong 4. Nang marinig ito, lahat, kabilang si Jude, ay lumingon kay Alvin. Sa sandaling ito, nagpadala si Jude ng mensahe kay Alvin at malungkot na ipinaalala sa kanya, ngayon na ang pinakamahalagang sandali. Huwag mong ilantad ang iyong sarili. Kung aatakihin niya ang sino man sa atin, ipagtatanggol natin siya ng buong lakas. Ang isa pa ang mamamahala sa paglapit sa kanya ng palihim at pagpatay sa kanya. Mayroon lamang tayong isang pagkakataon na gawin ito ng tama. Kung hindi siya mamamatay, kahit na mabuhay tayo, ang isang muling nagkatawang taong Celestial Emperor na tulad niya ay tiyak na maghihiganti sa atin sa hinaharap kung kailan natin hindi inaasahan. Hindi dapat basta-basta ipagwalang bahala ang isang taong maaaring maging isang Celestial Emperor. Seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang sinasabi niya, akala ko ang mga taong pinatay ko ay produkto lamang ng illusory formation. Hindi ko inaasahan na sila ay mga taong nilinlang mo rin. Ano ang gusto mo? Ano ang iyong layunin? Hindi sinagot ni Jianglan ang tanong ni Alvin. Sa halip, sinabi niya, Alvin, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng 2 Royal Grade Celestial Weapons na maaaring pagsamahin. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay halos kasanlakas ng isang Emperor Grade Celestial Weapon. Hindi ka lang mahuhusay at may mataas na kakayahan sa pag-unawa, ngunit tila maswerte ka rin. Nakuha ng mga salita ni Jianglan ang atensyon ng lahat kay Alvin. 2 Royal Grade Celestial Weapons. Bukod dito, ayon kay Jianglan, ang Royal Grade Celestial Weapons ay magkatugma at maaaring pagsamahin sa isa. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay halos maihahambing sa isang Emperor Grade Celestial Weapon. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Finley at ng dalawa pa. Mayroon bang Royal Grade Celestial Weapon si Alvin? Bukod pa rito, ang dalawa niyang armas ay magkatugma at maaaring pagsamahin. Natural lamang para sa isang peak overarching heavenly supreme celestial na nagtataglay ng isang pares ng Royal Grade Celestial Weapons na makaakit ng atensyon ng mga tao. Kahit gaano pa ako kaswert, hindi ako maihahambing sa isang muling nagkatawang tao na celestial na katulad mo, sabi ni Alvin. Siyempre naman. Mayabang na itinaas ni Jianglan ang kanyang ulo habang mayabang na nakatingin kay Alvin ng may paghamak, kung swertehin ka, natural lang, wala kang laban sa akin. Kung mayroon lang akong kapangyarihan mula sa aking nakaraang buhay, mapapatay kita sa isang pitik lang ng aking daliri. Isa talaga siyang reincarnated celestial. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Jianglan na isa siyang reincarnated celestial. Hinala na ito ni Finley at ng dalawa pa, ngunit nagulat pa rin sila nang makumpirma ito. Patayin mo ako sa isang pitik lang ng daliri. Tinaas ni Alvin ang kanyang mga kilay, nagkunwaring nagulat. Isa ka bang Celestial Lord noong nakaraang buhay mo? Agad na lumingon sina Finley at ang iba pa kay Jianglan, sabik na marinig ang kanyang sagot. Panginoong Langit. Puno ng paghamak ang mukha ni Jianglan. Walang kwenta ang mga Panginoong Langit. Isa akong emperador na langit. Isang emperador sa langit. Nanlaki ang mga mata ni Finley at ang dalawa pang overarching heavenly supreme celestial sa gulat. Nang nasa tuktok sila ng bundok, may nag-akala na si Jianglan ay maaaring isang reincarnated celestial emperor. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay binaliwala ang haka-haka na iyon. Kung tutuusin, para sa kanila, ang mga celestial emperor ay maalamat. Si Jianglan ay isang muling nagkatawang tao na emperador ng langit.
Matapos sumupa ang pagkabigla, isang ideya ang pumasok sa isip ni na Finley at ng dalawa pa, bakit kaya tayo titipunin ng isang muling nagkatawang taong emperador ng langit dito at hahayaan tayong magpatayan? Ano ang kanyang layunin? 3,101. Isang Celestial Emperor. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Finley si Jianglan habang nagtatanong, dahil isa kang reincarnated Celestial Emperor, siguradong may motibo ka kung bakit ka naglaan ng maraming pagsisikap para tipunin kaming lahat dito, hindi ba? Gulat pa rin siya sa pagkakakilanlan ni Jianglan. Ang pinakamalakas na tao sa lugar na pinanggalingan niya, ang one-sided territory, ay isa lamang tituladong Celestial Lord. Hindi niya alam kung may Celestial Emperor na umiral sa one-sided territory, ngunit kung mayroon man, matagal na iyon. Paano siya hindi mabibigla na si Jianglan ay isang reincarnated Celestial Emperor? Nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang gulugod sa pag-iisip pa lamang tungkol dito. Ang isang emperador sa langit ay kahanga-hanga at naghahari ng kataas-taasan. Matapos ang serye ng mga pangyayari, hindi pinagdudahan ni Finley ang mga salita ni Jianglan. Kung tutuusin, walang dahilan para magsinungaling si Jianglan tungkol dito. Gayunpaman, siya ay nalilito at nagtataka kung bakit ang isang muling nagkatawang taong emperador sa langit ay gagawa ng ganoong paghihirap upang tipunin ang napakaraming tao mula sa iba't ibang Devata realms. Kahit nabugbugin siya hanggang mamatay, tumanggi siyang maniwala na si Jianglan ay walang anumang nakatagong motibo. Walang pakialam na sabi ni Jianglan, sa puntong ito, wala namang masama kung ipaalam ko sa inyong lahat, siguro. Tinipon ko ang napakaraming tao rito para ayalay kayong lahat bilang sakripisyo sa puno ng langit na sakripisyal na banal na prutas. Ang puno ng langit, ang banal na bunga na naghahain. Nang marinig ang mga salita ni Jianglan, si Finley at ang dalawang peak overarching heavenly supreme celestials, isang binata at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay agad na lumingon upang tingnan ang malaking puno na nakatanim sa gitna. Ngayon lang nila napansin ang puno na kulay dugong pula na may dalawang pulang dugong bukol na yumiikli sa itaas nito. Ang banal na prutas na inihahandog sa langit. Ano yan? Paano nakatulong ang punong ito o ang bunga nito kay Jianglan hanggang sa puntong gumawa siya ng napakalaking pagsisikap para mag-alay ng mahigit 10,000 katao? Nalito sina Finley at ang dalawang peak overarching heavenly supreme celestials at lumingon kay Jianglan. Kasabay nito, sumunod din sina Alvin at Jude at nagkunwaring tumingin kay Jianglan para humingi ng paliwanag na parang wala silang alam tungkol sa bagay na ito. Tumawa ng mahina si Jianglan bago mayabang na sinabi, mga natural na Angus lang na tulad mo mula sa grade 7 forces ang walang alam tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay... Habang ipinapakita ni Jianglan ang benepisyo ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, hindi napigilan ni na Finley at ng dalawang peak overarching heavenly supreme celestials ang mapasinghap habang nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Kaya ba ng prutas na direktang tumulong sa isang tao na makalusot at maging isang 10 direction celestial duke mula sa isang peak overarching heavenly supreme celestial? Bukod dito, makakatulong din ito sa isang tao na maunawaan, kahit man lang, ang 6 na lalim na hindi pa nauunawaan. Bukod dito, noong nakaraan, may isang taong nakakaunawa ng 8 lalim mula sa isang batas pagkatapos kainin ang prutas. Si Jianglan, na nakatingin sa mga taong nasa harap niya, ay napansin ang kanilang mga reaksyon. Nakita niyang nagulat din sina Jude at Alvin, ngunit pareho silang mas kalmado kumpara sa tatlo. Naisip niya sa sarili, na may kaunting pag-asa, tama ako kay Jude. Tingnan mo kung gaano siya katahimik sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon. Hindi lang siya mas malakas kaysa kay Finley, kundi mas nakahihigit din ang kanyang ugali kaysa kay Finley. Sana ay handa siyang magpasakop sa akin at magkaroon ng marka ng pagkaalipin sa kanyang kaluluwa. Medyo natuwa siya sa reaksyon ni Jude. Bagamat kalmado ring tumugon si Alvin, inakala lamang ni Jianglan na hindi humanga si Alvin dahil kinailangan ni Alvin na magkaroon ng isang kamangha-manghang hindi inaasahang engkwentro noon upang makakuha ng 2 pambihirang royal grade celestial weapons. Panahon na para kumilos. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jianglan nang makita niya ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit at natuklas ang nasa huling yugto na ang mga embryo. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata bago biglang lumabas ang kanyang celestial origin mula sa kanyang katawan. Isang asul na enerhiya ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Hindi.
Nang makita ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Finley at ng dalawang peak overarching Heavenly Supreme Celestials. Samantala, nagpalitan ng tingin sina Alvin at Jude. Mataimtim ang kanilang mga ekspresyon. Sa wakas ay nakagawa na si Jianglan. Sumirit. Sa sandaling ito, parang may tubig na lumalabas mula sa mga pintuan habang ang katawan ni Jianglan ay kumukurap-kurap at nawala sa paningin. Nagamit na nina Alvin at ng iba pa ang kanilang mga celestial origin energies kanina. Naghiwalay sina Alvin at Jude at gumalaw sa magkaibang direksyon habang sina Finley at ang dalawang peak overarching Heavenly Supreme Celestials ay hindi namamalayang lumalapit sa isa't isa. Sa palagay ng huling grupo, ang pagsasanib ng puwersa ang tanging paraan para maipagtanggol nila ang kanilang sarili laban kay Jianglan na mas malakas kaysa sa kanila. Nang makita sina Alvin at Jude na papalayo ng papalayo, sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Anong ginagawa ninyong dalawa? Kung hindi tayo magsasanib puwersa, papatayin niya tayo isa-isa." Muling lumitaw si Jianglan at naglakad sa ere ng marahan habang mapanghamak na sinasabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang, "Sa tingin mo ba ay makakatapat kita kung magsasanib puwersa kayo?" Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alvin at magaan na sinabi, "Alvin, kahit na ang kapangyarihan ng iyong pinagsamang Royal Grade Celestial Weapons ay halos maihahambing sa isang Emperor Grade Celestial Weapon, huwag mong kalimutan ang salitang Montek. Nako, gaano man sila ka-exorcist, hindi sila Emperor Grade Celestial Weapons. Bago ka mamatay, hahayaan kitang makita ng mabuti ang isang tunay na Emperor Grade Celestial Weapon." Pagkatapos magsalita ni Jianglan, casual niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Biglang lumitaw ang isang asul na sinag ng saber sa kanyang kamay. Mas nakasisilaw pa ito kaysa sa kanyang asul na celestial origin energy na pinalakas ng water elemental profundity. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sinag ng saber ay naging isang translucent crystal saber. Isang nakakapangilabot na aura ang agad na kumalat sa paligid, dahilan para makaramdam ang lahat ng sobrang lamig na parang taglamig. Bilang mga cultivator, sina Alvin at ang iba pa ay immune sa lamig. Gayunpaman, ang nakakapangilabot na aura mula sa crystal sword ay kayang tumago sa kanilang cultivation base, dahilan para makaramdam sila ng lamig. Ay ito ba ay isang Emperor Grade Celestial Weapon? Emperor Grade Celestial Weapon. Nanlaki ang mga mata ni Finley at ng dalawang peak overarching Heavenly Supreme Celestials nang marinig ang mga salita ni Jianglan. Parang nanigas ang kanilang mga puso. Noong una, nang malaman nilang si Jianglan ay isang reincarnated Celestial Emperor, hindi nila naisip na maaaring mayroon siyang mga kayamanan mula sa kanyang huling buhay. Tutal, hindi naman malabong makuha ng iba ang mga kayamanan sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, nang makita ang Emperor Grade Celestial Weapon ni Jianglan, nawalan sila ng pag-asa. Ano ang pag-asa nila para talunin si Jianglan ngayon? Kung si Jianglan ay nagtaglay ng King Grade Celestial Weapon, maaaring may pagkakataon silang 5 na talunin si Jianglan kung magsasama-sama sila kahit na naunawaan ni Jianglan ang 4 na lalim mula sa batas ng tubig. Bukod dito, si Alvin ay nagtaglay ng isang pares ng Royal Grade Celestial Weapons na halos maihahambing sa isang Emperor Grade Celestial Weapon. Ngayon na ipinakita ni Jianglan ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon, nawalan sila ng pag-asa at halos tuluyang nawalan ng gana na lumaban. Ugong. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Jianglan ang kanyang kristal na saber, at isang asul na enerhiya ang lumabas mula rito. Bago pa man makapag-react ang lalaking nasa katanghaliang gulang, napatay na siya ni Jianglan. Bumagsak siya sa lupa na nakadilat pa rin ang mga mata. Sa mga patay sa ngayon, ang nasa katanghaliang gulang na lang ang natitirang bangkay. Tutal, ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay nabusog na at hindi na sumisipsip ng enerhiya ng dugo at apoy ng kaluluwa. Kailangang sabihin na kahit na nakatanggap na ng sapat na handog ang puno, hindi garantisado na ito ay matagumpay na mamumangga. Ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng langit. Nang makita ito, agad na lumuhad ang binata sa harap ni Jianglan at desperado ng magmakaawa, pipakiusap. Huwag mo akong patayin. Panginoon ko, dahil hindi na kailangan ng puno ng sakripisyo, iligtas mo po ang buhay ko. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Habang nagsasalita siya, sinimulan niyang habarin ang kanyang purong nagtatanggol na King Grade Celestial Weapon at inilabas ang kanyang spatial ring sa pag-asang maipagpalit ang mga ito sa kanyang buhay.
Umukit ang mga labi ni Jianglan at nagdulot ng isang mapang-asar ng ngiti habang sinasabing, hindi ba't akin pa rin ang mga ari-arian mo kapag napatay kita? Nanginig ang binata. Para bang diablo si Jianglan nang ngumiti ito sa kanya. Nagsimula siyang yumuko ng paulit-ulit habang nagmamakaawa, Panginoon ko, iligtas po ninyo ang buhay ko. Iligtas po ninyo ang buhay ko. Para bang hindi niya narinig ang pagmamakaawa ng binata, mapanghamak na sinabi ni Jianglan, bukod pa rito. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat sa aking atensyon ang mga ari-arian mo? Pagkasabi niya noon, isang asul na enerhiya ang muling lumabas mula sa kanyang kristal na sable. Ugong. Kasabay nito, kinitil ng kristal na sable ang buhay ng binata. 3,102. Matapos mapatay ni Jianglan ang dalawang peak overarching heavenly supreme celestials, na nakaintindi na ng tatlong lalim ng isang batas at habang iniintindi ang pang-apat, na may tigi-isang atake, hindi na nagulat sina Alvin, Jude, at maging si Finley. Ito ay nasa loob ng inaasahan nina Alvin at Jude. Tutal, bilang isang reincarnated celestial emperor, kahit wala pang 100 taong gulang si Jianglan, naunawaan na niya ang 4 na lalim mula sa batas ng tubig. Ang kanyang lakas ay 2 beses na mas malakas kaysa sa peak overarching heavenly supreme celestial. Sa panig ni Finley, nang makita niya ang emperor-grade celestial weapon ni Jianglan, hindi siya nag-alinlangan kung gusto ni Jianglan na patayin siya, kung gayon, mamamatay siya. Bukod dito, alam niyang hindi kakailanganin ni Jianglan ng higit pa sa isang atake para mapatay siya. Sa makatuwid, nang masaksihan niya ang walang kahirap-hirap na pagpatay ni Jianglan sa 2 peak overarching heavenly supreme celestials, hindi siya nakaramdam ng pagkagulat at naramdaman na ito ay isang bagay na natural lamang. Sa kanyang palagay, ang emperor-grade celestial weapon ay isang malaking bahagi ng lakas ni Jianglan. Sa katunayan, naisip pa niya na kung siya ang may-ari ng Emperor-grade celestial weapon, matatalo niya si Jianglan kahit na ang kanyang lakas at karanasan sa pakikipaglaban ay lubhang kulang kumpara kay Jianglan. Kung tutuusin, ang Emperor-grade celestial weapons ay napakalakas. Ito ay mas malakas kaysa sa Royal-grade celestial weapons. Paano maihahambing ang King-grade celestial weapon na taglay niya sa isang Emperor-grade celestial weapon? Matapos mapatay ang 2 peak overarching heavenly supreme celestials, sa wakas ay ibinaling ni Jianglan ang kanyang atensyon kay Alvin. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya ng may paghamak, kaya, ano sa palagay mo? Kung may lakas ng loob ka, labanan mo ako gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng iyong royal grade celestial weapons. Gayunpaman, nang tignan niya ang mukha ni Alvin, bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Inakala niya na matatakot si Alvin at malulunod pagkatapos niyang ibunyag ang lahat. Akala pa niya ay luluhod si Alvin at magmamakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang buhay tulad ng binata kanina. Higit pa sa kanyang inaasahan na titingnan siya ni Alvin ng mahinahon, walang takot. Sinalubong ni Alvin ang tingin ni Jianglan at walang pakialam na nagtanong, ano? Papatayin mo na ba ako sa susunod? Mabilis na bumalik sa dati ang katinoan ni Jianglan. Naisip niya na nagkukunwari lang si Alvin at nanginginig sa takot sa loob. Lumalim ang ngisi sa mukha niya nang sabihin niya, akala ko nagkukunwari ka pa rin kahit nasa dulo ka na ng buhay mo. Dapat natuto ka na sa binata kanina. Kung maganda lang ang mood ko, baka hindi na kita pinabayaan. Sush! Sush! Pagkatapos magsalita ni Jianglan, isang marahas at nagngangalit na apoy ang lumabas sa katawan ni Alvin bago pa man siya tuluyang lumunin nito. Pagkatapos noon, mas lalong tumaas ang apoy, nagliliyab ng nag-iinit, na para bang balak nitong sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Nang maramdaman ang aura ng apoy ni Alvin, bahagyang naninangkit ang mga mata ni Jianglan na kumikislap sa malupit na liwanag. Ito ba ang burning profundity ng batas ng apoy? Itinatago mo ba ang iyong lakas? Hindi niya inaasahan na ang taong nasa harap niya, na inakala niyang nakakaintindi lamang ng 2 lalim mula sa batas ng apoy at pinalad na makakuha ng 2 pambihirang royal grade celestial weapons, ay nagtago ng kanyang lakas. Hindi lamang naunawaan ng taong nasa harap niya ang fire elemental profundity ng batas ng apoy at ang pillaging profundity, kundi naunawaan pa niya ang burning profundity. Sa sumunod na sandali, ang apoy sa paligid ni Alvin ay tila sumasabog at naging nakasisilaw na mga kislap. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Jianglan. Natigilan siya. Ang explosion profundity.
Kaya, naunawaan na niya ang tatlong lalim mula sa batas ng apoy at nasa proseso na ng pag-unawa sa pang-apat. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay isa ring napakalaking talento tulad ni Jude at Finley. Samantala, si Finley ay nabigla rin sa lakas ni Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bukod pa rito, hindi pa niya isinasaalang-alang ang dalawang Royal-grade celestial weapons ni Alvin na halos maihahambing sa isang Emperor-grade celestial weapon. Kung isasaalang-alang ang lahat, magiging kasing dali lang ng pagpitik ng daliri kung gugustuhin siyang patayin ni Alvin. Alvin, hindi ko inaasahan na itatago mo ng ganito kalalim ang iyong sarili. Ang iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay hindi mas mababa kaysa kina Jude at Finley. Si Jianglan, na aatake na sana, ay huminto sandali upang pahalagahan ang lakas at talento ni Alvin. Gayunpaman, kahit hindi natin isaalang-alang ang ating mga celestial weapon, mas malakas ako kaysa sa iyo. Gamit ang aking Emperor-grade celestial weapon, ang lakas ko ay higit na nakahihigit sa iyo. Pumaita si Jianglan sa kalangitan pagkatapos niyang magsalita. Tiningnan niya ang natitirang tatlong nakaligtas at sinabing, bibigyan ko kayong tatlo ng pagkakataong mabuhay. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, hanggat hinahayaan ninyong tatlo na lagyan ko ng marka ng pagkaalipin ang inyong mga kaluluwa, ililigtas ko ang inyong buhay. Hindi lang iyon, kundi kung tatlo sa inyo ang susuko sa akin, bibigyan din kayo ng pagkakataong makipagkompetensya para sa isang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ang prutas ay magiging pinakamalakas sa inyong tatlo. Pagkatapos, na parang may naalala lang siya, tumingin siya kay Alvin at sinabing, natural lang, kapag tatlo sa inyo ang nagkompetensya para sa prutas, hindi pinapayagan si Alvin na gamitin ang kanyang pares ng Royal-grade celestial weapons. Tanda ng pagkaalipin. Medyo naging hindi maganda ang ekspresyon ni Alvin. Alam niya na kapag ang isang tao ay tinataka ng marka ng pagkaalipin, hindi ito maaaring alisin maliban kung ang taong nagtatatak nito ang nagtatatak. Gamit ang marka, kailangan niyang sundin ang bawat kagustuhan at utos ng taong nagtatatak nito. Si Finley ang unang nagsalita. Malakas niyang sinabi, mangarap ka. Gusto mo bang magpasakop ako sa iyo at hayaan mong lagyan mo ng marka ng pagkaalipin ng kaluluwa ko? Imposible. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Pagkatapos, ngumisi si Jude bago sinabing, ang daming kalokohan. Sa wakas, dagdag ni Alvin ng may pang-uuyam, kung hahayaan kitang tatakin ang kaluluwa ko, kahit makuha ko pa ang Heaven Sacrificial Divine Fruit at maging isang 10 Directions Celestial Duke, ano pa ang silbi nito? Wala itong saysay. Nang marinig ang tugon ng tatlo, napanganga si Jianglan. Mukhang determinado na kayong tatlo na mamatay. Kahit medyo inaasahan na niya ang magiging resulta, hindi pa rin niya napigil ang matawa. Kung ganoon, papaalisin ko kayong tatlo at itatago ko ang dalawang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Pagkasabi ni Jianglan, isang sinag ng asul na saber ang lumabas mula sa kristal na saber na hawak niya. Tinanglawan nito ang kuweba ng asul na liwanag. Mamatay ka! Kumislap ang mga mata ni Finley sa determinasyon. Kumislap ang kanyang figure habang sumusugod siya na parang dragon na biglang umahan sa ibabaw ng dagat. Kasabay nito, gumawa rin ng kanilang mga galaw sina Alvin at Jude. Para bang nagkasundo na sila nang hindi sinasabi ng maaga. Hindi na nila kailangang magsalita, alam ng tatlo na tataas ang tsansa nilang mabuhay kung magsasama-sama sila. Nang makita ang tatlong sumusugod sa kanya, nanatiling hindi naapektuhan si Jianglan. Pagkatapos, sinabi niya, Jude, Finley, papatayin ko muna si Alvin. Pag-isipan ninyo ang aking panukala sa panahong ito. Kung magbabago ang inyong isip, huwag kayong mag-atubiling magsalita. Kung hindi, baka huli na ang lahat para magsisi. Pagkatapos niyang magsalita, tila sandaling nalubog siya sa malalim na pag-iisip. Nakakagulat na nagpakita siya ng mga senyales ng pagkompromiso habang sinasabi niya, kayong dalawa. Isipin ninyo. Walang saysay na isakripisyo ninyong dalawa ang inyong mga buhay. Kung susuko kayo sa akin, ipinapangako kung aalisin ko ang mga marka ng pagkaalipin sa inyong mga kaluluwa kapag ako ay naging isang Celestial Emperor muli. Gayunpaman, ang mga tugon ni Jude o Finley ay mga pag-agos lamang sa kanilang mga aura habang patuloy silang sumusulong. Sa kasalukuyan, napanatili ni Jude ang kanyang lakas mula kanina.
Itinatago pa rin niya ang kanyang lakas. Samantala, itinaas ni Alvin, na siyang target ni Jianglan, ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, isang sinag ng 7 kulay na liwanag ang sumilay mula sa kamay ni Alvin. Ito ang banal na artifact, ang 7 butas na kahangahangang espada. Ang nakasisilaw na 7 kulay na liwanag ng espada ay nagliwanag sa buong kuweba, na natatakpan ang asul na liwanag mula sa kristal na sable ni Jianglan. Sa sandaling ito, lumitaw ang baluti sa paligid ng katawan ni Jianglan, na madaling naitaboy ang mga atake ni Finley at Jude. Hindi niya pinalampas ang sulyap sa dalawa at sa halip, tiningnan ng mabuti ang espada sa kamay ni Alvin. Alvin, nakakagulat talaga ito. Naisip ko na napakaswerte mo nang makita ko ang pares ng Royal Grade Celestial Weapons mo. Sino ang mag-aakala na mayroon ka ring Emperor Grade Celestial Weapon? Ang swerte mo ay talagang lumampas sa inaasahan ko. Bahagyang may bahid ng kasakiman ang makikita sa kanyang mamata nang tiningnan niya ang 7 Orifices Exquisite Sword sa kamay ni Alvin. Sa nakaraang buhay ni Jianglan, bagamat isa siyang Celestial Emperor, sa buong buhay niya, isa lamang ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon. Ito ay ang Crystal Saber sa kanyang kamay. Bukod dito, hindi lahat ng Celestial Emperor ay mayroong Emperor Grade Celestial Weapon. Kung tutuusin, ang mga kinakailangan upang makagawa ng Emperor Grade Celestial Weapon ay hindi lamang malupit sa Celestial Weapon Craftsman, kundi pati na rin ang mga materyales sa pagpapanday ay napakabihirang gamitin. Bukod sa kristal na saber ni Jianglan, ang kanyang baluti ay isa lamang purong pandepensang Royal Grade Celestial Weapon. Gayunpaman, sapat na ito upang pansamantalang iwasan ang mga atake ni Jude at Finley. Samantala, ang ekspresyon ni Finley ay parang hindi makapaniwala habang lumingon siya kay Alvin nang lumitaw ang 7 kulay na liwanag. Emperor Grade Celestial Weapon. Kasama ang kakaiba at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pakikipagkaibigan kay Alvin noong sila ay nagkita pa lamang, napaisip siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Anong uri ng tao ang magkakaroon ng Emperor Grade Celestial Weapon? Bakit? Ikaw lang ba ang pinapayagang magmay-ari ng Emperor Grade Celestial Weapon? Pangiinis na sabi ni Alvin. Hindi siya nagulat na napagkamalan ni Jianglan ang banal na artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, bilang isang Emperor Grade Celestial Weapon. Tutal, ang kasalukuyang lakas ng espada ay maihahambing lamang sa isang Emperor Grade Celestial Weapon. Bukod doon, wala siyang balak na itama ang hindi pagkakaunawaan ni Jianglan. Kailangan kong aminin na ang iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay napakataas. Hindi lang iyon, kundi ang iyong swerte ay nakakainggit din. Nako, naubusan ka na ng swerte ngayon. Mamamatay ka, at ang iyong Emperor Grade Celestial Weapon ay magiging akin. Sabi ni Jianglan habang tinitingnan niya ng may pagnanasa ang espada ni Alvin. Pagkatapos, sumugod siya patungo kay Alvin habang isang nakasisilaw na sinag ng saber ang lumabas mula sa kanyang kristal na saber. 3,103. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang hinarap ang mabangis na si Jianglan. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata na parang may nagliyab na apoy sa mga ito. Swoosh! Sa isang iglap, tila nagliyab na apoy si Alvin habang sumusugod siya upang salubungin ang mabilis na papalapit na si Jianglan. Bang! Nagbanggaan ang mga elemento ng tubig at apoy, na lumikha ng isang napakalakas na ingay. Para bang ipinapahayag nito ang kasabihang, hindi magkatugma tulad ng apoy at tubig. Tila sandaling hindi magkasundo ang enerhiya ng tubig at enerhiya ng apoy nang biglang kumalat ang isang halimuyak sa hangin sa kuweba, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa isang sulyap lamang, nakita ng lahat ang 2 pulang dugong prutas na lumitaw sa itaas ng puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Makikita ang mga kidlat na pulang dugo na kumikislap sa paligid ng mga prutas. Matagumpay bang namunga ang mga embryo? Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata nang makita ang mga prutas. Huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Natural lamang na makaramdam siya ng tuwa nang makita niya ang mga prutas na banal na sakripisyo sa langit. Ang pangunahing layunin niya sa pagpunta sa lugar na ito ay ang makuha ang mga prutas. Dati, wala siyang mataas na pag-asa dahil mababa ang posibilidad na matagumpay na mamunga ang puno.
Kahit na mabuhay siya sa lugar na ito, hindi ibig sabihin nito na makakakuha siya ng mga prutas. Nakasalalay lamang sa swerte kung makakakuha siya ng mga prutas. Mga banal na prutas na inihahandog sa langit. Gayon din, nagliwanag din ang mga mata ni na Jianglan, Jude, at Finley nang matuklasan nilang matagumpay na namunga ang puno ng mga prutas ng banal na sakripisyo sa langit. Tila bumilis ang kanilang mga paghinga sa pananabik habang tinitingnan nila ang mga prutas sa ibabaw ng puno. Tumawa ng malakas si Jianglan nang makita ang mga prutas. Akin. Akin na yan. Hindi na ako magpipigil pa. Papatayin kita ngayon at kakainin ko ang prutas. Nanlamig ang kanyang mga mata pagkasabi niya. Iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan at binalot sina Jude at Finley dito upang pigilan silang kumuha ng mga prutas habang nakikipaglaban siya kay Alvin. Dahil nakapalibot sa kanila ang kanyang banal na kamalayan, tiwala siyang mapipigilan niya sila sa pagtatangkang agawin ang mga prutas habang nakikipaglaban siya kay Alvin kahit na mga hulugan ito ng pagpapahaba ng laban. Pagkatapos noon, ibinalik ni Jianglan ang tingin kay Alvin. Sa sandaling ito, tila itinutulak ng kanyang saber ray ang sword ray ni Alvin. Medyo malakas ka, at magaling din ang iyong celestial weapon. Sa kasamaang palad, hindi mo pa lubos na nauunawaan ang explosion profundity. Kung hindi, baka may pagkakataon ka pang makalaban ako. Ang 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin ay Mar-Ingel noong una itong lumitaw. Gayunpaman, tila lumabo ang liwanag sa sandaling ito habang tila pinipigilan ito ng sinag ng espada ni Jianglan. Mamatay ka! Sigaw ni Jianglan habang hinaharangan niya ang mga atake ni na Jude at Finley gamit ang kanyang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Ipinadala niya ang bahagi ng kapangyarihan ng depensibong Celestial Weapon sa kanyang Emperor Grade Celestial Weapon at umatake ng buong lakas. Kasabay nito, ang asul na sinag ng sable ay nagliwanag ng may nakasisilaw na tindi habang mabilis nitong itinutulak pabalik ang sinag ng espada ni Alvin. Hindi ito maaaring magpatuloy. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Napuno ng takot si Finley nang makita niya kung gaano kadaling naiwasan ni Jianglan ang kanilang mga atake. Bahagyang may bahid ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, wala siyang plano sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Kung tutuusin, gaano man kahanga-hanga ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, wala itong silbi kung patay na siya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay talunin si Jianglan at mabuhay. Nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at umatake muli kahit na hindi pa siya lubos na nakakabawi. Si Jianglan, na hindi pa nakakapagbalik ng kanyang enerhiya sa kanyang purong depensang Royal Grade Celestial Weapon, ay nabigla sa atake ni Finley. Kaya naman, ang atake ay tumama sa kanya. Bagamat nagawa siyang protektahan ang kanyang baluti sa isang antas, ang kanyang enerhiya sa dugo ay patuloy pa ring gumagapang sa kanyang katawan. Naghahanap ka ng kamatayan. Namula ang mga mata ni Jianglan habang nakatitig ng masama kay Finley. Habang patuloy na itinutulak pabalik ng kanyang sinag ng espada ang sinag ng espada ni Alvin, iwinawagayway niya ang kanyang kristal na saber sa direksyon ni Finley. Swoosh! Sa loob lamang ng isang iglap, ang sinag ng sable na lumabas mula sa kristal na sable ni Jianglan ay pumugot sa ulo ng walang kapangyarihang si Finley. Bahid ng kawalan ng pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata sa sandali ng kanyang pagkamatay. Isa siyang walang kapantay na henyo sa pangkat na kanyang pinanggalingan na may magandang kinabukasan. Gayunpaman, dahil sa kasakiman, siya ay nakulong sa lugar na ito at pinatay ni Jianglan. Paanong hindi siya mapupuno ng kawalan ng pag-asa? Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ni Jianglan. Ito ay walang iba kundi si Jude. Sige. Swoosh! 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 Isang sigaw ng espada na nakakarinig ng ingay ang umalangaw-ngaw sa ere nang lumitaw sa kamay ni Jude ang isang espada na may kulay abong kidlat na kumikislap sa paligid nito. Ang kulay abong sinag ng espada na lumabas mula sa kanyang espada ay agad na nagtulak pabalik sa isang bahagi ng asul na sinag ng espada ni Jianglan na tumutulak pabalik sa 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin.
Kasabay nito, isang pulang-pulang ambon ang pumailan lang mula sa katawan ni Jude at tila sumanib sa kanyang celestial origin energy na pinalakas ng fundamental profundity ng batas ng kamatayan, ang death elemental profundity. Sa sandaling ito, ipinakita niya ang karit mula sa side profundity ng Diyos ng kamatayan. Bagamat ang karit ay hindi ganap na pisikal, parang ganap na niyang napagtagumpayan ang lalim dahil maipapakita lamang ng isang tao ang karit kapag naunawaan na niya ito sa pinakasimpleng yugto. Gayunpaman, ang totoo ay mayroon lamang siyang pangunahing pag-unawa sa side profundity ng Diyos ng kamatayan. Mayroon din palang Emperor-grade celestial weapon si Jude. Isa pa, kaunti lang ang alam niya tungkol sa God of Death side profundity, pero bakit parang naunawaan na niya ito sa sandaling ito? Labis na nagbago ang ekspresyon ni Jianglan nang makita niya ang pagtaas ng lakas ni Jude at ang sandatang hawak ni Jude. Higit pa sa inaasahan niya na hindi lang si Alvin ang nagtatago ng lakas niya, kundi pati na rin si Jude. Bang! Bang! Nang sandaling lumingon si Jianglan upang tignan si Jude nang may pagkagulat, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa harap. Nang sandaling naligaw siya, tila lumakas si Alvin. Ang sinag ng espada ni Alvin ay sumidhi at lumakas, dahilan para maramdaman niya na parang hinihingahan siya ng kamatayan sa leeg sa sandaling ito. Ang explosion profundity. Hindi. Hindi ito ang explosion profundity. Ano ba to? Sa sandaling ito, natuklasan ni Jianglan na ang lakas ni Alvin ay tila nalampasan na ang kanyang lakas. Tila itinatago pa rin ni Alvin ang kanyang lakas kanina nang tila ang sinag ng espada ni Alvin ay naitulak pabalik ng kanyang sinag ng saber. Sus Mariosep. Paano nangyari to? Nang harapin ang atake ni Alvin mula sa harap at ang atake ni Jude mula sa likuran, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Jianglan. Gayunpaman, hindi siya umatras. Muling pinalakas niya ang kanyang celestial origin energy gamit ang kanyang water elemental profundity habang ipinadala niya ang kanyang enerhiya sa kanyang purong depensibong royal grade celestial weapon, umaasang may iwas ang pincer attack mula kina Alvin at Jude. Dahil dito, tumindi ang aura mula sa baluti ni Jianglan. Tila hindi mapapasukan ng hangin ang proteksyon nito sa kanya, ngunit tila hindi siya nakakaramdam ng ligtas. Isang nag-aalalang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang sinimulan niyang subaybayan muli ang mga komplikadong disenyo sa hangin gamit ang kanyang dalawang kamay. Malinaw na ito ay isang bagay na natutunan niya mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang celestial emperor. Gayunpaman, ang teknik na ito ng pagtatanggol ay natagalan sa paggamit, at wala siyang oras sa sandaling ito. Kahit sa kanyang pinakamalalaking panaginip, hindi niya inakala na sina Alvin at Jude ay magiging ganito kalakas na pareho silang napigilan siya ng lubusan, na naging dahilan upang hindi siya makaatake at tanging ang sarili na lamang ang kanyang maipagtanggol. Ang lakas ni Jude ay hindi mas mahina kaysa sa kanya habang ang lakas ni Alvin ay higit pa sa kanya. Talagang mahusay nilang itinago ang kanilang mga sarili. Nag-aalab ang takot at pagkabalisa kay Jianglan habang hinaharap niya sina Alvin at Jude. Ngayon na. Sigaw ni Jude, ipinapaalala kay Alvin na mabilis na umatake, habang banibilasan niya ang kanyang pagtakbo. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Jianglan na may sinusundan na mga pattern sa hangin. Huli na. Sabi ni Alvin, na ang buong katawan ay nilamon ng apoy, habang ang 7 kulay na sinag ng espada ay sumisikat sa lakas at tindi at ang nagliliyab na mga sinag ng espada ay bumuhos kay Jianglan na parang bagyo. Matagumpay na nabasag ng pinagsamang atake ni na Alvin at Jianglan ang baluti ni Jianglan. Sa sandaling ito, isang kulay maroon na sinag ng espada ang lumitaw mula sa ere na tila kayang sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa noo ni Jianglan. Hindi. Hindi ako sumusuko. Hindi ito maaaring mangyari. Umalangaw-ngaw sa kuweba ang kawalan ng pag-asa na sigaw ni Jianglan. Nang tumagos ang kulay maroon na sinag ng espada sa noo ni Jianglan at lumabas mula sa likod ng kanyang ulo, ilang hampas na lang ang kailangan niya para makumplito ang kanyang formation. Kalahating hininga na lang ang kailangan niya para ma-activate ang isang depensibong formation sa kuweba na maghihiwalay sa kanya at sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Hindi sana nagawa ni na Alvin at Jude na masira ang depensibong formation na nilikha niya noong nakaraang buhay niya. Sa oras na iyon, madali sana niyang naani ang 2 prutas.
Kung hindi niya nakita ang puno na namumunga, marahil, hindi siya makakaramdam ng ganoong kawalan ng pag-asa. Matapos ang lahat ng paghahanda mula sa kanyang dalawang buhay, sa wakas ay namunga na ang puno. Paano siya hindi magiging ayaw kung nabigo siyang makuha ang prutas sa pinakahuling yugto? Bukod sa kawalan ng pag-asa, nakaramdam din siya ng pagsisisi. Dapat sana ay mabilis niyang na-activate agad ang defensive formation para maihiwalay ang sarili sa tatlo. Sa oras na iyon, maaari na sana niyang anihin ang mga prutas at ligtas na makatakas mula sa lugar na ito. 3,104. Tunay na nanghinayang si Jiang Lan habang hinaharap niya ang kamatayan. Nagkaroon siya ng pagkakataong anihin ang mga prutas ng banal na sakripisyo ng langit at ligtas na makatakas kung hindi lang niya pinatawad sina Alvin, Jude, at Finley. Gayunpaman, gusto niyang patayin ang tatlo dahil tumanggi silang sumuko sa kanya. Huli na para buhayin niya ang depensibong porma sayo na itinayo niya sa kanyang nakaraang buhay ngayon dahil minamaliit niya ang lakas ng tatlo. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang tumagos ang kulay maroon na sinag ng espada sa noo ni Jiang Lan at lumabas mula sa likod ng kanyang ulo. Ang sinag ng espada ay gumalaw ng napakabilis, na nagpapahirap sa mga tao na mahuli ang galaw nito. Hindi inangkin ni Alvin ang Emperor Grade Celestial Weapon ni Jiang Lan, ang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon, at ang Special Ring pagkatapos ng pagkamatay ni Jiang Lan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng bangkay ni Finley. Nang mas malapitan niyang tingnan, tila may isang lawa ng tubig na nakalutang sa ibabaw ng bangkay ni Finley. Kaya ito ay isang pangalawang anyo ng World Cleansing Divine Water. Tanong ni Alvin sa tatlong banal na elemento sa kanyang katawan habang nakatitig sa lawa ng tubig. Bukod sa kakaibang pag-alon nito sa hangin, wala itong pinagkaiba sa isang ordinaryong lawa ng tubig. Kahit papaano, wala siyang makitang anumang pagkakaiba. Gayunpaman, nang sinubukan niyang palawakin ang kanyang banal na kamalayan dito, natuklasan niya na ang kanyang banal na kamalayan ay hinaharangan ng isang malalim na enerhiya. Oo, ito ay isang pangalawang anyo ng World Cleansing Divine Water. Hindi nito namamalayang nilisan na nito ang katawang lupa nito, ngunit nasa mahimbing pa rin itong tulog, sabi ng Chaos Divine Flame. Nako, ano pang hinihintay mo? Angkinan mo na ito ngayon kapag nasa walang malay na ito. Ano mang anyong buhay na hahawak dito ngayon ay automatikong aangkinin ito. Ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay agad na umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. Kapag nagising ito, makakaalis ito sa iyong katawan kung hindi ito nasisiyahan na ikaw ang host nito. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Sa sobrang talino ko, madali ko itong mahikayat na manatili. Umaapaw ang kumpiyansa sa tono nito habang nagsasalita ito. Hindi pinansin ni Alvin ang mayabang na salita ng Chaos Divine Earth. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang tubig na lumulutang sa hangin. Nang madikitan niya ito, nakaramdam siya ng malamig na pakiramdam. Pagkatapos, pinanood niya ang pagpasok ng tubig sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad at damapo sa isang sulok ng kanyang katawan. Nagtataka siyang nagtanong, kailan ito Majay gising? Depende yan kung gaano nito napagod ang sarili nito. Gayunpaman, dahil nasa katawan mo tayo, tiyak na mas mabilis itong Majay gising kumpara noong nasa katawan pa ito ni Finley. Bagamat magkaiba tayo ng elemento, ang ating mga aura ay kayang magtulungan, sagot ng Chaos Divine Flame. Maya-maya, tila may naalala si Alvin. May bahid ng pananibik na maririnig sa kanyang boses habang nagtatanong, Senyor, naaalala ko noong nasa pangalawang anyo ka pa lang, kaya mo na akong tulungan sa pagpino ng mga celestial pills. Kahit ang profound divine metal ay kayang protektahan ang aking kaluluwa noong nasa pangalawang anyo pa ito. Ano ang magagawa ng second form World Cleansing Divine Water na ito? Bagamat kinikilala ka lang ng World Cleansing Divine Water bilang host nito sa unconscious state nito, tutulungan ka pa rin nito ng hindi mo namamalayan kapag nasa panganib ka. Ang second form World Cleansing Divine Water ay kayang bumuo ng isang flexible defensive shield sa paligid mo. Gayunpaman, ang kakayahan nitong magdepensa ay hindi pa rin kayang tapatan para sa akin kapag nasa second form na ako, mabilis na sagot ng Chaos Divine Earth, natural lang iyon dahil ang depensa ang aking forte. Sa bagay na ito, sino sa 5 divine elements ang maihahambing sa akin?
Kakayahang depensa. Kasama ba rito ang pagprotekta sa kaluluwa ng iyong host? Tanong ng Profound Divine Metal nang biglang lumakas ang boses ng Chaos Divine Earth. Agad na tumahimik ang Chaos Divine Earth. Dalubhasa ito sa pisikal na depensa, ngunit ang Profound Divine Metal ang pinakamahusay sa depensa ng kaluluwa. Maya-maya, dagdag ng Chaos Divine Flame, bukod doon, sa tulong ng World Cleansing Water, ang iyong success rate sa pag-ukit ng mga high-level celestial talisman ay tataas ng ilang beses. Matapos makinig sa mga salita ng Chaos Divine Flame, sa wakas ay nalaman ni Alvin ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang second form World Cleansing Divine Water. Inangkin mo ba ang pagmamayari ng isang World Cleansing Divine Water, isa sa 5 Divine Elements? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Natauhan si Alvin at nakita niyang nakarating na sa harap niya si Jude. Nagulat siya. Malalaman mo bang isa itong World Cleansing Divine Water? Siyempre naman, tumango si Jude at sinabing, Alvin, walang silbi na angkinan ang pagmamayari ng World Cleansing Divine Water. Hindi pipili ang 5 divine elements ng mga inapo ng mga supreme powerhouse na tulad natin bilang kanilang mga host maliban na lang kung sila ay nasa isang unconscious state. Kahit na walang malay na kilalanin ka ng World of Cleansing Divine Water bilang host nito, iiwan ka pa rin ito kapag nagising na ito. Bakit? Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Alvin ng ganoong bagay dahil walang binanggit ang mga banal na elemento sa kanyang katawan tungkol dito. Medyo nag-aalinlangan siya. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng dugo ay sumasalungat sa 5 banal na elemento. Ang kapangyarihan ng dugo ay patuloy na kakain sa mga kapangyarihan ng 5 banal na elemento upang madagdagan ang sarili nito. Kahit na ang 5 banal na elemento sa ating mga katawan ay mag-evolve sa isang mas mataas na anyo, babalik pa rin sila sa isang mas mababang anyo kapag muling nasipsip ng kapangyarihan ng dugo ang kanilang mga enerhiya, sabi ni Jude habang kinukuha niya ang Heaven Sacrificial Divine Fruits at iniabot ang isa kay Alvin. May ganoong bagay ba? Tila nagulat si Alvin nang marinig ang paliwanag ni Jude. Kakaiba. Hindi ba't karaniwang kaalaman ito sa mga inapo ng mga Supreme Powerhouse? Anyway, mamaya na natin ituloy ang ating pag-uusap. Mabilis kong inani ang 2 Heaven Sacrificial Divine Fruits kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Bukod doon, inangkin ko rin ang mga pag-aari ni Jianglan, sabi ni Jude. Bago pa makasagot si Alvin, ang kuweba ay nagsimulang yumanig ng malakas na parang may malakas na lindol. Kasabay nito, lumitaw ang mga nakikitang bitek sa hangin at kumalat sa bawat sulok ng kuweba. Tara na! Sigaw ni Jude kay Alvin bago ito umalis sa lihim na kaharian na iniwan ni Jiang Liang noong nakaraan niya sa pinakamalapit na siwang. Ngayong nagsisimula ng gumuho ang lihim na kaharian, maaari na silang umalis sa mga bitek ng kawalan. Bago umalis si Alvin, nakita niya ang lumulutang na isla at ang kuweba na unti-unting hinihila sa kaguluhan. Bukod pa riyan, ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay naging alikabok din at nagkalat sa hangin. Kung hindi mabilis na kumilos si Jude, ang Heaven Sacrificial Divine Fruits ay magiging alikabok na rin. Nang gumuho ang isang maliit na mundo na nilikha ng isang Celestial Emperor, ang mga bitek sa kawalan ay parang mga labasan. Ang mga bitek na ito ang magdadala sa kanila pabalik sa kanilang pinanggalingan. Dahil dito, sabay na lumitaw sina Alvin at Jude sa tuktok ng matayog na bundok. Ito na ba ang huling patibong ni Jianglan? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Kahit na sa kamatayan, nagdudulot pa rin sa kanila ng gulo si Jianglan. Kung hindi inani ni Jude ang Heaven Sacrificial Divine Fruits ng mas maaga, lahat ng kanilang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Talagang kakaiba ang Jianglan na iyon. Nang gumuho ang Little World na nilikha niya sa kanyang nakaraang buhay, nagdulot ito ng isang killing formation na bumalot sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gamit ang kanyang lakas sa buhay na ito, imposibleng ma-activate niya ang killing formation. Gayunpaman, dahil sa enerhiyang nabuo mula sa pagguho ng Little World, na-activate ang killing formation. Seryoso ang ekspresyon ni Jude sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay mapalad siyang may foresight siya para mabilis na anihin ang Heaven Sacrificial Divine Fruits. Kung nahuli siya ng isang hakbang habang nakikipag-usap siya kay Alvin tungkol sa World Cleansing Divine Water, malamang ay nasira na ang 2 Heaven Sacrificial Divine Fruits.
Kaya nagkataon lang na gumuho ang maliit na mundo nang mangyari ito. Tanong ni Alvin. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang pagguho ng maliit na mundo ilang sandali matapos mamatay si Jiang Lan ay masyadong nagkataon. Siyempre hindi. Umiling si Jude at sinabing, siguro gumamit si Jiang Lan ng isang formation para i-connecta ang Little World sa kanyang Soul Pearl. Sa ganitong mga pagkakataon, kung mabasag ang kanyang Soul Pearl, ito ang magiging sanhi ng pagkawasak ng Little World na kanyang nilikha. 3105. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, makatuwirang sabihin na gumawa siya ng ganoong kalakas na mga hakbang dahil hindi siya lubos na kumpiyansa sa kanyang tagumpay o sadyang labis lamang siyang maingat. Gayunpaman, kung tutuusin, tama siyang gawin ang hakbang na ito, sabi ni Jude. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Jude at sinabing, mabuti na lang at mabilis mong naani ang mga prutas ng sakripisyong banal ng langit. Kung hindi, malamang nasira na ang mga prutas kasama ang puno kung patuloy mo akong kinausap. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa kanyang mukha nang maisip niya kung gaano nakalapit ang pagkawala nila ng mga prutas ng sakripisyong banal ng langit. Nag-aalala ako na baka may mangyari pang hindi inaasahan. Sa anumang kaso, tayo ang huling mananalo. Nakangiting sabi ni Jude. Bihirang makita ito. Pagkatapos, iminungkahi niya, maghanap tayo ng lugar para kainin ang ating mga prutas na banal na sakripisyo sa langit. Sige. Tumanggo si Alvin bilang pagsang-ayon. Hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa at naghanap ng isang liblib na lambak sa malapit. Hamukay sila ng tigi-isang kuweba bilang pansamantalang kanlungan habang kinakain at dinutunaw nila ang mga prutas ng banal na sakripisyo ng langit. Magiging isang 10 direction celestial duke ako sa loob ng isang buwan matapos kong kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Nasa sabik na naisip ni Alvin habang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kuweba na hinukay niya. Nahihirapan siyang pigilan ang kanyang pananabik nang maisip niya ang kapangyarihan ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Bukod pa rito, makakatulong din sa akin ang prutas na maunawaan ang kahit anim na lalim mula sa isang batas na hindi ko pa nararanasan. Kung papalarin ako, baka makaintindi ako ng 7 hanggang 8 lalim. Iniisip ko kung anong uri ng batas ang mauunawaan ko pagkatapos kong kainin ang prutas at maging isang 10 direction celestial duke. Matapos kumalma si Alvin, inilabas niya ang Heaven Sacrificial Divine Fruit at tiningnan ito ng may pagtataka. Ito ay kulay pula na parang pininturahan ng dugo. Kumikinang nakidlat ang pumasok at lumabas dito. Parang isang likhang sining sa kanyang palad kaya halos nag-aalangan siyang kainin ito. Gayunpaman, ang hitsura nito, natural, ay hindi maihahambing sa tukso na maging isang 10 direction celestial duke at maunawaan ang isang bagong batas. Dahil doon, hindi na siya nag-aksaya ng oras at kinagat ang prutas. Natapos niya itong kainin sa loob lamang ng ilang segundo, naiwan lamang ang isang maliit na hukay. Ang hukay ay buto rin ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Matapos ilagay ang buto ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, itinoon niya ang kanyang pansin sa pagkontrol sa kapangyarihan ng Heaven Sacrificial Divine Fruit na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng komportableng pakiramdam sa buong katawan at parang kasinggan siya ng balahibo. Wala na siyang gaanong kailangang gawin bago automatikong masipsip ng kanyang katawan ang kapangyarihan ng prutas. Ang magagawa na lang niya ay maghintay sa sandaling ito. Habang naghihintay, nagtanong si Alvin sa Chaos Divine Flame ng may pagtataka, Senior Chaos Divine Flame, nabanggit ni Jude kanina na ang 5 Divine Elements ay hindi pipili ng mga inapo ng mga Supreme Powerhouse bilang mga host. Totoo ba? Oo. Ang paliwanag ng Chaos Divine Flame ay katulad ng naunang paliwanag ni Jude. Halimbawa, kung pipili ako ng isang inapo ng isang Supreme Powerhouse bilang host, malamang nababalik ako sa aking pangalawang anyo pagkaraan ng ilang sandali. Kung hindi ko kinakain ang iba pang Chaos Divine Flames, hindi magtatagal bago ako bumalik sa aking unang anyo. Sa kalaunan, tuluyan akong mahihigop at mawawala ng bisa. Ang kapangyarihan ng dugo ay tunay na sumasalungat sa 5 banal na elemento. Gayunpaman, sa labas ng katawan ng isang inapo ng isang Supreme Powerhouse, ang kapangyarihan ng dugo ay walang anumang kalamangan sa 5 banal na elemento sa isang laban.
Gaya ng nakikita mo, dati, sa iyong laban Jude, kaya mo pa rin siyang talunin sa tulong ko kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng dugo. Bahagyang napangiti si Alvin matapos makinig sa paliwanag ng Chaos Divine Flame. Nang maalala niya ang mga sinabi ni Jude sa kanya bago sila umalis sa lihim na kaharian, naisip niya, parang napagkamalan ako ni Jude na isang inapo ng isang Supreme Powerhouse. Kung alam lang ni Jude na si Alvin ay hindi inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao, may inggit sana siya kay Alvin. Senior, ibig sabihin din ba nito na ang mga nagiging Supreme Powerhouse sa tulong ng 5 Divine Elements ay hindi mga inapo ng Supreme Powerhouses? Tanong ni Alvin. Dati, sinabi sa kanya ng Chaos Divine Flame na ang isa sa mga paraan para maging Supreme Powerhouse ay sa pamamagitan ng pag-evolve ng isang Divine Element sa pinakamataas nitong anyo. Ito rin ang pinakakaraniwang paraan para maging Supreme Powerhouse. Tama. Dahil dito, ang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse ay bihirang maging Supreme Powerhouse mismo. Sa kasaysayan ng langit at lupa, napakakaunti nila. Kung tutuusin, mas madaling maging isang Supreme Powerhouse sa pamamagitan ng pag-evolve ng isang Divine Element. Bagamat bihira ito, hindi ibig sabihin na walang nagtagumpay. Noong nakaraan, may mga inapo ng mga Supreme Powerhouse na ganap na nakabisado ang isa sa 4 na Supreme Laws at bilang gantimpala, ay naging mga Supreme Powerhouse, sagot ng Chaos Divine Flame. Pakiramdam ni Alvin ay muling lumawak ang kanyang pananaw matapos marinig ang mga salita ng Chaos Divine Flame. Kasabay nito, hindi niya maiwasang maramdaman ang kanyang kawalang halaga kung ikukumpara sa isang Supreme Powerhouse. Iniisip ko kung kaya ko bang maging isang Supreme Powerhouse sa buhay na ito, naisip ni Alvin sa sarili. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Naisip niya sa sarili na may pagkukulang, panaginip ko lang ito. Hindi ko man lang mailigtas ang aking mga asawa, anak, at mga magulang ngayon, pero iniisip ko ang pagiging isang Supreme Powerhouse. Hindi niya maiwasang makaramdam ng depresyon kapag naiisip niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Maya-maya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim para kumalma. Gayunpaman, batay sa ritmo ng kanyang paghinga, malinaw na nahihirapan siyang kumalma. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, ang 5 elemental na aura sa katawan ni Alvin ay kumalat sa kanyang paligid. Kalmado na siya ngayon nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakamit niya ang isang tagumpay. Ito ang lakas ng isang Celestial Duke. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang napakalaking pagbabago sa kanyang Celestial Origin Energy. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi at ang kanyang mukha ay namula sa tuwa. Di nagtagal matapos makalusot si Alvin at maging isang Celestial Duke, si Jude na nakaupo sa isang kalapit na kuweba ay nagulat na namulat. Nakalusot din siya at naging isang Celestial Duke. Samantala, 2 hindi gustong bisita ang dumating sa lugar kung saan naghukay sina Alvin at Jude ng mga kuweba upang kainin ang mga prutas ng banal na sakripisyo ng langit. Von, batay sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na pumunta si Alvin sa langit ng Jade Emperor dahil sa muling nagkatawang taong Celestial Emperor na iyon. Sa aking palagay, malamang na namatay siya sa lihim na kaharian na nilikha ng muling nagkatawang taong Celestial Emperor noong kanyang nakaraang buhay, sabi ng isa sa 2 lalaki habang sila ay lumalapag sa tuktok ng isang matayog na bundok. Maghanap tayo ng isa pang kalahating buwan. Kung hindi pa rin natin siya mahanap, babalik tayo sa organisasyon, sagot ng isa pang lalaki. Kung nandito lang si Alvin, makikilala niya sana ang isa sa mga lalaki, si Von. Nakasalubong niya si Von, isang mamamatay tao mula sa Blood Skull Gang, sa labas ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Si Von ay isang hari ng 9 na palasyo sa langit, at mas malakas siya kaysa sa pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect. Nagawa ni Alvin na makatakas mula kay Von salamat sa Wind Shadow Escape Talisman na ibinigay sa kanya ng pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect. Walang kamalay-malay si Alvin na hindi lang siya sinukuan ng Blood Skull Gang matapos niyang iwan ang Spirit Overarching Heaven sa pamamagitan ng isang transporting formation, kundi nagawa pa nilang imbestigahan na napunta siya sa Yan Mountain sa Jade Emperor Heaven's Equal Heaven Territory.
Talagang naging madali lang sa binata ang pagkamatay niya sa lihim na kaharian na nilikha ng muling nagkatawang taong Celestial Emperor, sabi ni Von. Labis siyang napahiya nang makatakas ang isang peak overarching heavenly supreme celestial sa ilalim ng kanyang ilong. Dahil doon, determinado siyang gawing abo si Alvin kung makakasalubong niya ulit si Alvin. Swoosh! Swoosh! Patuloy na hinanap ni Von at ng isa pang mamamatay tao ang lugar kung saan nilikha ni Jianglan ang maliit na mundo gamit ang kanilang banal na kamalayan. Pagkalipas ng 3 araw, lumitaw ang 2 mamamatay tao sa itaas ng lambak kung saan sina Alvin at Jude ay sumasailalim sa isang saradong kultibasyon. 3,106. Pinalawak ni Von ang kanyang banal na kamalayan at binalot ang buong lambak sa loob nito. Noong una, hindi niya inakalang makakahanap siya ng kahit ano rito tulad ng ibang mga lugar na kanyang hinanap. Gayunpaman, sa isang iglap, nagliwanag ang kanyang mga mata. Natuklasan niya ang aura ng kanyang target, si Alvin. Isang mapang-uyam na ngiti ang lumitaw sa kanyang karaniwang walang ekspresyon na mukha. Ngumisi siya habang sinasabing, natagpuan ko na siya. Hindi ko inaasahan na mabubuhay pa siya. Mabuti naman. Ibig sabihin nito ay kaya ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi na hinintay ang sagot ng isa pang mamamatay tao, bumaba si Von sa lambak na parang isang goshawk. Pinanatili niyang mahigpit na binalot ng kanyang banal na kamalayan ang lambak. Sumumpa siyang hindi niya hahayaang makatakas muli si Alvin kahit na magkaroon pa si Alvin ng isa pang Wind Shadow Escape Talisman. Gayunpaman, hindi niya inisip na malamang na mayroon pa si Alvin ng isa pang Wind Shadow Escape Talisman dahil ang grado ng talisman na ginamit ni Alvin noon ay medyo mataas at bihira. Alvin! Malakas na sigaw ni Von habang lumilipad siya sa ere. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isa sa 2 kuweba sa isang sulok ng lambak. Gusto mo bang magpakita o gusto mong pumasok ako at hanapin ka? Halata na pakiramdam niya ay isa siyang boss ang nakikipaglaro sa isang daga. Ang boses na ito. Sa wakas ay natuklasan ni Alvin ang presensya ni Von nang umalangaw-ngaw ang boses ni Von sa kuweba. Batay sa mga salita ng bagong dating, malinaw na may masamang balak ang dating nito. Medyo na-curious siya dahil pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Di nagtagal, nalaman niya kung saan niya narinig ang boses ng taong ito dati. Dahil sa natuklasang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Siya ang 9 Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang na naghihintay sa akin sa labas ng estate ng Simplicity Celestial Sect. Nang panahong iyon, alam ni Alvin na hindi siya makakatakas kung hindi dahil sa Wind Shadow Escape Talisman na ibinigay sa kanya ni Lucas, ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Bakit nandito ang assassin mula sa Blood Skull Gang? Paano niya nalaman na nandito ako? Alam ni Alvin na hindi ito maaaring nagkataon lamang. Paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa mundong ito? Nagtaka si Alvin sa loob-loob niya, sinundan ba nila ako hanggang sa bundok ng Palakol? Gayunpaman, imposibleng malaman nila na pumunta ako sa langit ng Emperador ng Jade dahil naglakbay kami ni Jude papunta rito gamit ang transport information. Alvin, sino yan? May mga kaaway ka pa nga ba kahit sa Jade Heaven Emperor? Umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang boses ni Jude sa sandaling iyon. Nang marinig ang mga salita ni Jude, hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti ng mapait. Sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, para magkaroon ako ng mga kaaway dito, kailangan ko ng oras para lumabas at manggulo, tama ba? Ang taong ito ay hindi mula sa Jade Emperor Heaven. Siya rin ay mula sa Spirit Overarching Heaven. Sa katunayan, siya rin ay mula sa Southern Heaven Territory. Galing siya sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven para lang sa iyo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jude nang marinig ang mga salita ni Alvin. Gaano kalaki ang puot sa pagitan ninyong dalawa na naglakbay siya ng napakalayo para lang mahanap ka? Para masundan kanya rito, kahit sundan kanya hanggang sa Axe Mountain, kailangan niyang kumuha ng pag-aproba mula sa Profound Nether Mansion para malaman niyang pumunta ka rito. Tutal, kung walang pahintulot mula sa Profound Nether Mansion, walang makakapag-imbestiga sa transport information na dala natin sa paglalakbay dito. Ano nga ba talaga ang pagkakakilanlan niya? Naging seryoso ang boses niya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap.
Isa siyang mamamatay tao mula sa Blood Skull Gang, sagot ni Alvin na may mapang asar na ngiti sa kanyang mukha. Isang assassin mula sa Blood Skull Gang. Isa sa mga nangungunang organisasyon ng assassin sa Southern Heaven Territory. Nagulat si Jude. Hindi niya inaasahan na si Alvin ang magiging target ng Blood Skull Gang. Bakit ka tina-target? Sino kaya ang umupa sa kanila para patayin ka? Sa pagkakaalam ko, hindi madaling umupa ng assassin mula sa Blood Skull Gang. Ito ay... Sumingit si Alvin sa sandaling ito. Pag-usapan natin yan mamaya. Kailangan nating mag-isip ng paraan para makatakas. Ang mamamatay tao na ito ay isang hari ng langit ng Siyam na palasyo. Isang hari ng mga langit ng N9 Palaces. Ang Blood Skull Gang ay nagpadala ng isang hari ng mga langit ng 9 Palaces para patayin ka. Gulat at nalilitong bulalas ni Jude. Bakit naman magpapadala ang Blood Skull Gang ng isang hari ng mga langit ng 9 Palaces para lang patayin ang isang peak overarching heavenly supreme celestial? Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sina Alvin at Jude mula sa kani-kanilang mga kuweba at lumipad sa ere. Kaya si Alvin yan. Dumating ang isa pang mamamatay tao sa tabi ni Von. Agad na hinanap ng kanyang mga mata si Alvin. Tutal, nakita niya ang larawan ni Alvin nang tanggapin niya ang misyon. Tama iyan. Tumango si Von. Tumingin siya kay Alvin nang may malamig na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, Alvin, dati, nakatakas ka sa ilalim ng ilong ko dahil sa Wind Shadow Escape Talisman na ibinigay sa iyo ni Lucas. Gusto kong makita kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Sinalubong ni Alvin ang tingin ni Von at mausisa na nagtanong, paano mo ako nahanap dito? Sa ngayon, walang masama kung ikukwento ko sa iyo. Ang aming vice leader ay may koneksyon sa Profound Nether Mansion at may ilang paraan kami para imbestigahan ang transport information na ginamit mo para pumunta sa Yan Mountain. Medyo malawak ang Yan Mountain Mansion. Gayunpaman, nabalitaan namin ang tungkol sa pagkana ng reincarnated Celestial Emperor na tipunin ang mga peak overarching heavenly supreme celestials mula sa iba't ibang Devata realms, kabilang ang Spirit overarching heaven, para isakripisyo sila sa puno ng heaven sacrificial divine fruit. Dahil dyan, hindi mahirap hulaan na nilinlang ka rin ng reincarnated Celestial Emperor. Bagamat gumamit siya ng transportation formation para paalisin ka, walang duda na malapit lang ang secret realm. Kaya naman, hinanap namin ang lugar kung saan ka huling nakita. Sino ang mag-aakala na makikita kita rito? Malinaw na sigurado si Von sa pagkamatay ni Alvin ngayon kaya niya isiniwalat ang impormasyong ito. Dahil din sa kanyang kahihiyan mula sa pagtakas ni Alvin noon kaya siya nagsalita ng husto. Gusto niyang makita ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Alvin bago niya patayin si Alvin. Sa pamamagitan lamang nito mapapawi ang kahihiyan at puot na kanyang nararamdaman. Hindi nakakapagtaka. Tumango si Alvin matapos makinig sa paliwanag ni Von. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin sa assassin na katabi ni Von at nagtanong, nagtataka ako, ang taong katabi mo ba ay isa ring 9 Palaces Celestial King na katulad mo? Malamig na tumawa ang isa pang assassin bago sumagot, ang talino. Nahulaan mo ang cultivation base ko. Kahit na ito ang unang beses na nagkita tayo, marami na akong narinig tungkol sa iyo. 2 siyam na hari ng langit, 9 na palasyo. Kumabog ng malakas sa puso ni Jude nang marinig ang mga salita ng isa pang mamamatay tao. Mas lalo siyang naging mausisa. Bakit kaya magpapadala ang Blood Skull Gang ng ganito kalakas na mga mamamatay tao para patayin si Alvin? Tiyak na may mabuting dahilan ito. Hindi naman sasayangin ng Blood Skull Gang ang kanilang mga mapagkukunan ng walang mabuting dahilan. 2 siyam na palasyo na hari ng mga langit mula sa kilalang-kilalang Blood Skull Gang ang pumunta sa Jade Emperor Heaven para lamang sa akin. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ito magiging walang kabuluhan, sabi ni Alvin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, gayunpaman, natatakot ako na ang pagsisikap ninyong dalawa na pumunta rito ay magiging walang kabuluhan. Bahagyang nagulat ang 2 mamamatay tao sa mga sinabi ni Alvin. Kasabay nito, isang celestial talisman sa kamay ni Jude ang nagliyab. Mabilis siyang binalot ng apoy na kasing bilis ng kidlat. Para siyang naging isang sulo ng tao. Bang!
Ang dominanteng aura ng apoy ay kumalat sa paligid, dahilan para lubhang magbago ang ekspresyon ng mga mamamatay tao. Base sa aura ng apoy, masasabi nilang pambihira ang celestial talisman na ginamit ni Jude. Swoosh! Swoosh! Ginamit ni Jude ang kanyang celestial origin energy. Ilang sandali bago pa man umabot sa tugatog ang kanyang enerhiya, binalot din niya si Alvin ng kanyang apoy at pareho silang naglaho sa ere sa harap ni Von at ng isa pang mamamatay tao. Gumamit si Jude ng isang uri ng celestial talisman na maihahambing sa Wind Shadow Escape Talisman na ginamit ni Alvin noon. Nangangahulugan ito na imposibleng maabutin ni Von at ng isa pang assassin si Alvin na mabilis na itinaboy ni Jude. Mabilis na binawi ng isa pang mamamatay tao ang kanyang celestial origin energy. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Von, halatang hindi nasisiyahan, habang sinasabi, Von, hindi siya makakatakas kung pinatay mo lang siya nang hindi nag-aksaya ng oras sa pagsasalita. 3,107. Sus Mariosep. Galit na mura ni Von. Ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa lambak ang mga tunog ng pagsabog na nagpagulong ng mga maliliit na bato at makapal na ulap ng usok. Bagamat hindi na ilabas ni Von, isang hari ng Siyam na palasyo, ang kanyang buong kapangyarihan, ang enerhiyang namumuo sa kanyang katawan ay labis pa ring nakakasira. Tiyak na sigurado si Von na mapapatay niya si Alvin gamit ang sarili niyang mga kamay ngayon. Tutal, naisip niya na imposibleng magkaroon si Alvin ng isa pang celestial talisman tulad ng Wind Shadow Escape Talisman. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling patayin si Alvin. Napagpasyahan niyang gusto niyang makita ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ni Alvin bago niya patayin si Alvin. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na magkakaroon si Jude ng celestial talisman na maihahambing sa Wind Shadow Escape Talisman. Gamit ang celestial talisman ni Jude, matagumpay na nakatakas ang dalawa. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan niya ang hindi pagpatay kay Alvin nang makita niya si Alvin. Tama ang kanyang kasama. Hindi sana makakatakas si Alvin kung napatay niya agad si Alvin. Bumalik na tayo. Mas mahirap pa para sa atin na mahanap siya ngayon dahil na-alerto na siya sa ating presensya, sabi ng kasama ni Von, huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng organisasyon ang nangyari ngayon. Ire-report lang namin na hindi natin natunton si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos ng aralin ngayon, sana ay hindi mo na ulit-uulitin ang parehong pagkakamali. Sa kabila ng panghuhuli sa atin ng ating organisasyon, ang isang simpleng peak overarching heavenly supreme celestial ay kayang mabuhay hanggang ngayon. Malinaw na hindi siya ordinaryong tao. Salamat sa iyong pag-unawa. Matapos kumalma, nagpahayag ng pasasalamat si Von nang marinig ang mga salita ng kanyang kasama. Alam na alam niya na kung sakaling malaman ng Blood Skull Gang ang nangyari ngayon, hindi nila hahayaang lumayo ang sitwasyon dahil kasalanan niya kung bakit muling nakatakas si Alvin. Samantala, si Jude na gumamit ng kanyang celestial talisman at isinama si Alvin upang makatakas ay nakarating sa gitna ng isang tahimik at nakakatakot na kagubatan. Salamat, pasasalamat ni Alvin kay Jude. Kung hindi dahil kay Jude, makulong siya sa lambak at posibleng mamatay. Tutal, imposibleng makatakas siya mula sa mga mamamatay tao ng Blood Skull Gang nang walang celestial talisman tulad ng Wind Shadow Escape Talisman. Bahagyang nalungkot si Jude nang sumagot siya, pakisamahan mo sana si Sister Hannah. Ang uri ng celestial talisman na ginamit ni Jude para makatakas ay isa sa iilang ari-arian na natira sa kanya. Nang umalis siya sa Divine Offering Land, wala nang gaanong maibibigay ang kanyang angkan. Bukod dito, karamihan sa mga bagay na nasa kanyang pag-aari ay kanya noong una. Biglang nalipol ang kanyang angkan, at nakatakas lamang siya dahil hindi siya napansin dahil sa kanyang mababang cultivation base at sa tulong ni Hannah. Huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Alvin. Siya na ngayon ang kaluluwa ng aking banal na artifact. Natural lang, hindi ko siya aapihin. Umalis na tayo agad sa lugar na ito. Kung magtatagal tayo rito, baka mahanap tayo ng dalawang hari ng langit ng Siyam na palasyo kung patuloy nila tayong susubaybayan, sabi ni Jude. Lumabas ang dalawa sa kagubatan, patungo sa direksyong kabaligtaran ng lambak.
Habang naglalakbay, tinanong ni Jude, hindi mo pa na ipapaliwanag kung bakit ang Blood Skull Gang ay magpapadala, hindi isa, kundi dalawang Nine Palaces Celestial Kings para sa iyo. Hindi pa rin niya maintindihan. Kailangan pa bang magpadala ng ganitong makapangyarihang mga assassin para sa isang simpleng peak overarching heavenly supreme celestial tulad ni Alvin kahit na si Alvin ay may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa? Dahil napatay ko ang dalawa sa mga mamamatay tao na ipinadala nila para habulin ako dati, sagot ni Alvin. Ano? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jude nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pumatay ka ba ng dalawang assassin mula sa Blood Skull Gang? Sandali niya isip na mali ang narinig niya kay Alvin. Tutal, batay sa kanyang nalalaman, kahit ang pinakamahinang assassin sa Blood Skull Gang ay isang one basic Celestial King. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Sa pagkakaalam ko, kahit ang pinakamahinang assassin mula sa Blood Skull Gang ay isang one basic Celestial King, tama ba? Paano mo nagawang patayin ang dalawang assassin? Tanong ni Jude. Gumamit ako ng isang consumable na Royal Grade Celestial Weapon. Hindi na kailangang itago ni Alvin ang katotohanan kay Jude. Alam niyang hindi magiging interesado si Jude sa kanyang consumable na Royal Grade Celestial Weapon. Kahit na pagnanasaan ito ni Jude, hindi ito maglalakas loob na agawin ito sa kanya dahil kay Hana. Tutal, lubos na iginagalang ni Jude si Hana na ngayon ay ang artifact soul ng Seven Orifices Exquisite Sword. Kaya naman, sigurado siyang hindi siya masasaktan o magagalit ni Jude ng walang mabuting dahilan. Bagamat naunawaan ko lamang ang lalim mula sa isang ordinaryong batas, ang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon ay nagbibigay sa akin ng Celestial Origin Energy at lakas ng isang one basic Celestial Lord. Ang mga ordinaryong Celestial King ay walang kapantay para sa akin, dagdag ni Alvin. Mayroon ka pang ang consumable Royal Grade Celestial Weapon. Bahagyang nagulat si Jude. Gayunpaman, dahil dito, nasagot ang kanyang tanong. Dahil si Alvin ay nagtataglay ng isang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, magiging madali para sa kanya na patayin ang mga ordinaryong Celestial King. Sa kasamang palad, kahit na si Alvin ay may lakas na maihahambing sa isang one basic Celestial Lord, hindi pa rin siya makakalaban ng alinman sa dalawang Nine Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang dahil ang bilang ng lalim na kanilang naunawaan ay mas mataas kumpara kay Alvin. Karamihan sa mga siyam na hari ng langit sa timog na teritoryo ng langit na nasa ilalim ng espirito na namamahalang langit ay nakaunawa ng kahit 6 o 7 lalim mula sa isang batas. Ang ilan na may mas mataas na kasanayan sa pag-unawa ay nakaunawa pa nga ng 8 lalim mula sa isang batas. Bagamat posible para sa isang hari ng langit na makaunawa ng lahat ng 9 na lalim mula sa isang batas, ang gayong tao ay halos wala sa timog na teritoryo ng langit. Marahil, matatagpuan lamang sila sa mga lugar na mas malaki kaysa sa timog na teritoryo ng langit. Jude. Biglang lumitaw ang isang tanong sa isipan ni Alvin sa sandaling ito. Kumislap ang kanyang mga mata habang nagtatanong ng may bahid ng pananabik, sa loob ng 1 buwan matapos nating kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, hindi lamang tayo magiging 10 Directions Celestial Duke, kundi mauunawaan din natin ang lalim ng isang partikular na batas. May posibilidad ba na ang batas ay maging isa sa 4 na kataas-taasang batas? Ito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang unang pumasok sa isip ni Jude ay kung gaano kasakiman si Alvin. Pagkatapos noon, mabilis din itong napalitan ng pananabik. Natural lang, umaasa rin siyang mauunawaan niya ang pangalawang kataas-taasang batas. Wala akong ideya. Ang alam ko lang ay pagkatapos kainin ng prutas, uunawaan ng isang tao ang lalim ng isang bagong batas. Wala pa akong naririnig tungkol sa uri ng mga batas na naunawaan ng mga taong kumain ng prutas. Gayunpaman, wala rin akong narinig tungkol sa imposibleng maunawaan ang isa sa 4 na kataas-taasang batas. Kaya sinasabi mong hindi naman imposible. Sabik na tanong ni Alvin. Kahit na posible, maliit pa rin ang posibilidad na maunawaan natin ang isa sa 4 na kataas-taasang batas, lalo na sa kaso ko. Ngumiti si Jude nang may pag-aalinlangan. Bakit? Kumunat ang noo ni Alvin. Halimbawa, kunin mo ako. Nauunawaan ko ang batas ng kamatayan dahil sa dugo ng aking angkan.
Hindi tulad ng mga ordinaryong tao, nakatadhana akong hindi maunawaan ang batas ng buhay dahil sa dugo sa aking mga ugat. Hindi ito mababago kahit kainin ko ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Bukod doon, naranasan at naunawaan na natin ang batas ng oras noong tayo ay nasa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa Profound Nether Mansion. Bagamat hindi natin lubos na naunawaan ang fundamental DPT nito, hindi pa rin ito binabago ang katotohanan na sinubukan nating unawain ito. Sa makatuwid, imposible para sa atin na maunawaan ang batas ng oras mula sa Heaven Sacrificial Divine Fruit dahil makakatulong lamang ito sa iyo na maunawaan ang isang batas na hindi mo pa natatagpuan at naunawaan noon. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, maliban kung ito ang batas ng kalawakan, hindi ko mauunawaan ang iba pang mga kataas-taasang batas sa pamamagitan ng prutas. Ang posibilidad na maunawaan ko ang batas ng kalawakan ay napakaliit kumpara sa mga elemental na batas tulad ng batas ng hangin, kulog, yelo. Sa iyong kaso, ang posibilidad na maunawaan mo ang isa. Ang apat na kataas-taasang batas ay mas mataas kaysa sa akin. Sa ngayon, ang batas ng panahon lamang ang iyong naranasan at sinubukang unawain. Bukod dito, pagkatapos mong makuha ang sanga mula sa puno ng buhay, hindi mo pa nauunawaan ang batas ng buhay, ang batas ng kamatayan, o ang batas ng kalawakan. Sa makatuwid, may pagkakataon kang maunawaan ang isa sa tatlong natitirang kataas-taasang batas. Malinaw na pinag-isipang mabuti ni Jude ang kanyang sagot bago sumagot kay Alvin. Nakilala mo ba ang sanga mula sa puno ng buhay? Nagulat si Alvin. Alam niyang naroon si Jude nang makuha niya ang sanga mula sa puno ng buhay sa isang subasta. Noon, kasama niya ang mga tao mula sa Supporting Fall Nation habang si Jude ay kasama ang mga tao mula sa East Ming Nation. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikilala ni Jude ang sanga mula sa puno ng buhay. Natural lang na makilala ko ang sanga mula sa puno ng buhay dahil ako ay mula sa banal na lupain ng alay, sagot ni Jude, nang bumili ka ng sanga, alam kong alam mo rin na nagmula ito sa puno ng buhay. Dapat ay alam ko na noon na isa ka ring inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang dahil nakilala mo ang sanga. Nagtatakang tanong ni Alvin, dahil alam mong galing ang sanga sa puno ng buhay, bakit mo hinayaan na makuha ko ito sa halip na ipagbili? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.